Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Halin at magdiwang sa Diyos na banal, purihin siya'y aawitan. Kanyang kaluan at ihayag sa ating tuwa't kagalakan. Sa pagsilang ng Poong Jesus, kapayapaan ang alay. Sama ng loob ay ating darin, kanan magmahal ang Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang papapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Magkasabay, inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon,
Papuri sa Diyos sa kaitasan. At sa luma'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunti ka namin, nasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, Jesucristo, ang kakastasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming mga pangyarihan, pinagaloob mo kami ng ulirang huwaran ng angkan na sina Jesus, Maria at Jose, ang mag-anak na banal. Sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran, kami naway magkamit na walang maliw na kaligayahan. Sa pamagitan sa Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak at iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina.
Ang gumagalang sa kanyang ama ay nagbabayad na sa kanyang kasalanan. At ang nagpaparangal sa kanyang inay, parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang amay, paliligayahin naman ng kanyang anak. At ang panalangin niya ay agad diringgin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina ay tumatalima sa Panginoon. Pahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na, at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip, huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka na ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon, at yan ang magiging kabayaran ng iyong kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang taong sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhika ay sumusunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Sa tahanan, ang asaway parang ubas na mabaunga. Bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Ang sino man, kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at naging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal Niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo. Sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno, at mga awiting espiritual na may pagpasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa,
Gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. At sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat ikinalulugad iyan ng Panginoon. Mga ama, huwag niyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka manghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kapayaman ni Kristo at salita niyang totoo, nawa'y mataan sa inyo. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ng mga pantas, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, "Magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin." Kaya dali-daling bumangon si Jose, at nang gabi iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Pagkamatay ni Herodes, isang anghel ng Panginoon ang nagpakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto. "Magbangon ka," sabi sa kanya. "Iuwi mo na sa Israel ang mag-ina, sapagkat patay na ang nagtangka sa buhay ng bata." Nagbangon siya at inuwi nga sa Israel ang mag-ina. Ngunit, nang mabalitaan niyang si Arkelao ang nagahari sa Judea, kahalili ng kanyang amang si Herodes, siya'y natakot na pumunta roon. Muli siyang sinabihan sa panaginip, kaya't nagtungo siya sa Galilea. Sa Nazareth sila nanirahan upang matupad ang sinabi ng mga propeta, siya'y tatawaging Nazareno. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Merry Christmas sa inyong lahat. Merry Christmas. Sabihin mo sa katabi mo, Merry Christmas sa iyo. Mga kapatid, ngayon po ay kapistahan ng Holy Family, mag-anak na banal.
Kapag narinig natin ang Holy Family, madalas ang nasa isip natin ay isang perpektong pamilya. Walang problema, walang takot, parang lahat ay maayos. Ngayong linggo, ating narinig sa Ebanghelyo na isang paalala para sa atin. Ang kabanalan ng Holy Family ay hindi nanggaling sa kaginhawaan sa buhay, kundi sa katapatan nila sa Diyos sa gitna ng pagsubok at panganib. Ating narinig sa Ebanghelyo, ayon kay San Mateo, sa panaginip, inutusan si Jose ng anghel ng Panginoon na tumakas at magtungo sa Ehipto upang maligtas ang sanggol na si Jesus. Wala hong tanong si Jose, walang reklamo, agad siyang kumilos. Isipin natin ang sitwasyon ng Holy Family. Biglaan ang pag-alis, walang kasiguraduhan along the way, at may banta sa buhay ng kanilang anak. Namuhay sila bilang mga dayuhan, refugees sa baniyagang lupain sa Ehipto. Oo, may takot, may pangamba, napapagod rin. At dito natin makita, ang banal na pamilya ay hindi exempted sa hirap ng buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatili silang nakinig at sumunod sa Diyos. Si San Jose ay huwara ng isang ama na inuuna palagi ang kaligtasan ng pamilya at ang kalooban ng Diyos. At tulad ng Holy Family, ang tawag sa atin ay mananatiling tapat sa Diyos kahit hindi man malinaw sa atin ang lahat. Mula sa Ebanghelyo, dinadala tayo sa mensahe ng unang pagbasa ayon kay Sirach. Sinabi ni Sirach na ang kabanalan ay isinasabuhay sa loob ng tahanan. Before you leave being a Christian in the society, magsimula ka muna sa tahanan. Sabi niya, ang kabanalan ay nakikita sa paggalang at pag-aaruga sa loob ng ating tahanan. Ang gumagalang sa Ama ay nagbabayad sa sala sa kanyang mga kasalanan. Ang nagpaparangal sa ina ay parang nag-iimpok ng kayamanan. Hindi hiwalay ang pananampalataya sa simpleng gawain sa bahay. Kapag inalagaan natin ang magulang natin, lalo na sa kanilang pagtanda, tayo ay naglilingkod sa Diyos. Nang mabasa ko ang ating first reading, yung last na verse, kung nag-aalaga ka, you respect and serve your father, your sins will be forgiven. Alam niyo po, ang aking ama ay may dementia. When I was high school, second year high school, nagka-demensya ho siya. Hirap po mag-alaga ng may demensya. Mas okay pa yung may Alzheimer. Kasi ngayon, makakausap mo ng matino, baka mamaya hindi. Pero itong demensya, hindi talaga. Grabe ang sakripisyo namin ng mga kapatid ko. Tapos kami pupunta pa sa eskwelahan. Kami pa napapakain sa aming ama. Tapos hindi pa ngumanganga minsan yung bibig niya. Kain ka na pa. Malapit na kaming malate. Hindi makaintindi. Kasi may demensya. Dito ako natauhan sa ating first reading. Kahit matanda na, kahit may sakit, ang iyong pag-aaruga is a sign of your respect to your parents, and God will give you more grace para sa iyo. Katanggap ka ng biyaya. Sa kulturang Pilipino, mahalaga ang paggalang sa nakakatanda. Ngunit, sa panahon ng stress at kahirapan, minsan, nagiging mabigat po ito. Kaya paalala ni Sirach, ang pag-aaruga sa magulang ay hindi pabigat, kundi biyaya na may pangako ng pagpapala.
Dito, nasisimula ang kabanalan ng pamilya sa tahimik na sakripisyo at araw-araw na pagmamahal dyan mismo sa ating mga tahanan. Sa ikalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo to the Colossians, binibigyan tayo ni San Pablo kung ano ang nagbubuklod sa pamilyang kay Kristo. Hindi sinasabi ni San Pablo na mawawala ang problema ng pamilya. Pero anong sinabi ni San Pablo? Sabi niya, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Habag, kabutihan, kababaang loob, pagtiyatyaga, kaamuanan. Kaya po, ang mga magulang ay tinatawag na magpalaki ng anak ng may pag-unawa. Ang mga anak, kayo ay tinatawag na sumunod ng may paggalang sa mga magulang. Sa mga mag-asawa, tinatawag na magmahal tulad ng pagmamahal ni Kristo, mapagkalinga at mapagkumbaba. Kapag si Kristo ang nagahari sa puso ng bawat isa sa atin, ang tahanan ay nagiging lugar ng kapatawaran at pag-asa, hindi takot at puot at galit. Kaya mga kapatid, itinuturo sa atin ng salita ng Diyos ngayon na ang banal na pamilya ay huwaran ng pananampalataya sa gitna ng pagsubok. Sa Ebanghelyo natin, ating nakita, narinig na ang kanilang pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng panganib ay nandoon. Nananatili iyon. Sa aklat ni Sirach, natutunan natin na ang kabanalan ay nagsisimula sa paggalang, pag-aaruga sa pamilya. From the letter of Paul to the Colossians, tinuturuan tayo ni San Pablo kung paano mamahal bilang pamilyang kay Kristo. Ang pamilyang Kristiyano ay hindi perpekto. Each of us has the dynamics of our family relationships. And sometimes, isang pamilya natin, it's always a dysfunctional family. Hindi o perfecto. Pero ito ang nanatiling buo dahil sa pananampalataya, pag-ibig at pagsunod sa Diyos. Naway manahan si Jesus sa ating mga tahanan. Naway turuan tayo ni Maria ng tahimik na pananampalataya. At naway turuan tayo ni San Jose ng tapang at pananagutan. At naway ang ating mga pamilya tulad ng Holy Family ay mananatiling tapat sa Panginoon. Anumang pagsubok ang dumating sa ating buhay. Kung may pagsubok, call on the help of Jesus, Maria, Jose. Diba? Minsan pag nagulat ka, Jesus, Maria, Jose. Ayan. Kung may problema sa buhay na ginugulat ka na yung problema, call on the aid, the help of the Holy Family. Jesus, Maria, Jose, pray for us. Amen. Amen. Please stand. Pahayag natin ating pananampalataya, magkasabay. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at huhukom sa nabubuhay at ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Bilang iisang angkan ng Diyos,
Halina mga kapatid at dumulog tayo sa ating Ama upang ilahad ang ating mga pagsamo. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagmamahalan at pagsusunuran ng simbahang katolika sa pamamagitan ng banal na mag-anak ay masaksihan sa buhay ng masigasig na paggabay at pangangaral ng banal na Papa ng lahat ng mga obispo at mga pari. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang kapayapaang kaloob ni Kristo ang maghari sa sanlibutan at sa pangunguna ng mga leader, ang mga adhikain nawa sangkatauhan ay ang paggalang sa mga karapatang pantao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga hinirang ay matagpuan ng mga angkang dumaranas ng iba't ibang anyo ng pangangailangan at pagdurusa, at ang maging lakas nawa nila ay ang kanilang pananampalataya sa walang hanggang pagkalinga ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pamumuhay ng banal na mag-anak ng Nazaret ay makita sa ating sariling pamilya, palaguin nawa ng mga magulang ang kanilang mga anak, sa aral ni Kristo at paghariin nawa sa mga tahanan ay ang pagmamahalan, paggalang at pagsusunuran sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang butihin, digin mo nawa ang padalangin na iyong bayan. Puspusin mo ng biyaya ang aming pamilya upang sa dulo ng aming paglalakbay, kami makapiling mo bilang iyong mga anak sa iyong kaharian. Sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagganap namin sa hain ng pakikipagkasundo, kami naway tuwangan ng mahal na Birhen at ni San Jose sa aming pagdalangin para maging matatag ang mga mag-anak sa iyong kagadaang loob at kapayapaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Ang anak mong di naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang Panginoong Diyos, na makapangyarihan, ang Diyos ng mga hukbo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Iyong pala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawing banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinitisang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanya pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang lagana sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asan sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin silang lahat na makasundo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritong Banal, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nagkagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan ng araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag naming tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at
Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ng aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa sa amin, maawa ka sa amin. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo. Lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan,
niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, pagkaloob mong ang iyong salitang nagkatawang tao ay ipinangaral. Ama namin pagmahal, Ama sa ganang batis ng iyong buhay at kaligtasan, ay padalhin mo sa mga kinabang sa banal na kapistahan ng banal na pamilya, pakundangan sa kanilang tulong at bilang tagapamagitan kasama ni Hesukristo ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang paalaala. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio noong siya ay nabubuhay pa. Naway maging daan ng ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikaapat, sa December 31, ang misa ng pagsalubong sa bagong taon ay sa 8 ng gabi at sa unang araw ng Enero 2026, ang mga oras ng misa sa karangalan ni Maria bilang ina ng Diyos ay katulad ng sa araw-araw. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa at mangyaring magabayan ng mga schedules na nakapost sa ating FB page. Sa mga misa pong ito ay hinihikaya tayong mag-alay ng mga goods gaya ng bigas, delata, noodles at mga katulad nito na ating ibabahagi sa mga kapatid nating nangangailangan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawang si Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. Diyos, ikaw ang bukal ng lahat ng papala at biyaya.
Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit ito sa panalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, na nagpapala ng inyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang lahat dumulog at magdasal gamit ang mga ito, ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lubin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo, at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo na makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umaikataglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Ang aso ay sumapit, tayo'y mamagsiyawin, ng magagandang ibig, nais sa Diyos ay pag-ibig. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.